Kapag pinili mo ang magmahal, dapat piliin mo rin ang maging masaya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Oras ng hapunan. At aba, grabe naman dito sa dormitoryo ni Aling Yoli. Parang piyesta. Napakadaming inihandang pagkain. Aba, nasa na kaya yung kasama mo sa kwarto? Hindi na bumalik. Baka naligaw na yun ah. Aling Yoli, maganda po ba yung kasama ko? Iho, lalaki ang kasama mo. Nagulat ako bigla nung sabihin ni Aling Yoli na lalaki ang kasama ko sa kwarto. Pero totoo ba na lalaki? Kasi naman kulay pink lahat ng gamit eh. Aling Yoli, may lalaki bang pink ang mga gamit? Bakit Eddie? Masama ba ang pink kapag lalaki ka? Ikaw masyado kang mapanghusga. Pero nasa na ba yung batang yun? Gabi na. Hindi pa siya nauwi. Oo nga, Aling Yoli. Pasaway pala yung kasama ko sa kwarto. Di iho. Mamaya kapag dumating siya, sabihin mo mag-init na lang ng pagkain. Maaga kasi akong natutulog. Ikaw na ang bahala sa kanya. Sige po, Aling Yoli. Ako na po ang bahala sa kanya. Habang nag-uusap kami ni Aling Yoli, masaya lang talaga ako. Bukod sa napakadaming kwento ni Aling Yoli, masasarap pa yung pagkain na kinakain ko. Matapos makakain, pumasok na si Aling Yoli sa silid niya. Ako naman, naglilinis na dito sa kusina. At aba, uuwi pa kaya yung kasama ko? Nag-aalala tuloy ako. Baka nawala na yun 8 PM na kasi. Malalim na ang gabi. Kaya eto, dumiretso na din ako sa silid ko. Iniwan ko na lang na bukas ang ilaw sa kusina. At dito sa silid ko, pinatay ko ang ilaw. Ayaw ko na maliwanag Di ako makakatulog. At hindi pa man nagtatagal na nakahiga ako Nakatulog na din talaga ako kaagad. Hindi ko na alam ang mga nangyari. Basta, tulog na tulog ako. At nang magising ako, umaga na. At aba, may nakahiga na sa pink na kama. Kaya lang nakatakip ng kumot. Hindi ko man lang naramdaman nung pagdating niya kagabi. Gusto ko sana siyang gisingin para makilala ko. Kaya lang, tulog na tulog pa. Nakakahiya naman kung aabalahin ko. Kaya, lumabas na ako sa silid. Tapos, nagtimpla ako ng kape. Nagtungo ako dito sa bakuran ni Aling Yoli. At nagwalis ako ng mga dahong nahuhulog mula sa malaking puno. Hindi ko alam kung anong puno ito, basta ang laki niya. Halatang matanda na ang punong ito. Kaya tamang walis lang sa paligid habang nagkakape. Hindi kasi ako sanay na walang ginagawa. Namimiss ko na tuloy ang magtinda ng pandesal sa umaga.
Iho, iho, magandang umaga. Mula sa gate ng dormitoryo, may babaeng tumawag sa akin. Kaya ito, nilapitan ko kaagad. Mukha kasing mabait. Bakit po? Iho, may hinahanap kasi ako. Yung anak ko. Baka kilala mo o baka nakita mo na. Miss na miss ko na kasi siya. Bakit po ba? Ano po bang nangyari? Tanong ko sa babaeng nasa gate. Iho, umalis kasi siya kahapon kaya namimiss ko na. Hindi kasi ako sanay na hindi siya nakikita. Eto siya, baka nakita mo. Sabi kasi niya, malapit lang sa school ang dormitoryo niya. Isang larawan ang pinakita sa akin ng babae. Kaya lang di ko kilala. Naawa tuloy ako sa babae. Kasi halatang pagod na siya sa kakahanap sa anak niya. Nako, pasensya na po. Di ko po kilala yung hinahanap niyo. Wika ako. Okay lang iho. Sige, maghahanap na muna ako sa iba. Wika naman niya. Mama, ano ginagawa mo dito? Mula sa likuran ko ay may nagsalita. Paglingon ko, nakita ko ang isang lalaki na bumababa sa hagdanan ng dormitoryo. At habang pinagmamasdan ko siya, ewan ko ba, pero parang kinabahan ako bigla tapos nakatitig lang ako habang papalapit siya dito sa kinatatayuan ko. Mama, anong ginagawa mo dito? Anak, miss na kita. Akala ko di na kita mahahanap. Hindi kasi ako sanay na nasa malayo ka. At saka, may dala akong pasalubong. Mama naman, wala pang 24 oras ako nawawala sa paningin mo. Pasok ka, Mama. Kuya, pakibuksan naman ang gate. Nabigla ako sa sinabi niya. Napagkamalan pa ata akong caretaker. Pero sige, okay lang. Pero medyo nainis ako. Kaya ito, binuksan ko na ang gate. Iho, salamat ha. Ikaw talaga, di mo sinabing dito nakatira ang anak ko. Nako, pasensya na po. Hindi ko kasi nakikita pa yung anak nyo. Ngayon lang. Ay, ganun ba? Ay sige, salamat. Mauna na kami. Pakisara na lang ng gate, iho. Ay, nako. Nakakainis. Mukha ba akong utusan? Kaya ito, isinara ko na lang ulit ang gate at dito muna ako tumambay sa labas sa ilalim ng malaking puno habang nagkakape. Sa paglipas ng mga oras, andito lang ako at aba yung babae. Eto siya, papalapit sa akin. Iho. Naku, pasensya ka na. Nakausap ko si Aling Yoli. Akala ko ay hardinero ka dito. Pasensya na talaga. Nakakahiya tuloy sa'yo. Okay lang po. Wika ako naman. Alam mo iho, gwapo ka. Pwede bang makiusap sa'yo? Sige po. Wika ako naman. Gwapo naman daw ako eh. Iho, bunso ko kasing anak yang si Francis. Hindi pala sila magkasama nung kababata niya. Pwede bang makuha ang number mo? Tapos tatawagan kita palagi. At saka, pababantayan ko din sa'yo ang anak ko.
Baka kasi maligaw ng landas dito sa Maynila. Ah, ganun po ba? Sige po, okay lang po. Iho, sabihin mo palagi sa akin kung ano ginagawa niya. At kapag hindi pa umuwi sa gabi, pauwiin mo na ha. Ah, ganun po ba? Sige po. Wika ako. Kaya to, binigay ko ang number ko. Wala namang problema sa akin yun. Mabait naman yung Ali. Tara, ipapakilala kita sa anak ko. Wika niya. Kaya ito, sinama niya ako sa loob ng dormitoryo. Sana mabait ang anak niya. Kasi kung di mabait yun, ako, sasaktan ko talaga yun kapag nagpasaway.